Tagal niyo na bang sinusubukan pero hindi ka pa rin nabubuntis? Baka naman kasi wala sa timing ng inyong paggawa. Or baka naman wala ka dun sa time or sa period na ikaw ay fertile at pwede kang mabuntis. So ang tanong, kailan nga ba ang best time para ikaw ay makipag-loving-loving para ikaw ay mabuntis? Pero bago mo panoodin ang aking video, dapat napanood mo muna yung aking unang content or aking unang video about po sa ating menstrual cycle. Dapat po alam nyo na ang inyong menstrual cycle, ilang days po ang inyong menstrual cycle para po makasunod kayo at ma-follow nyo ang atin pong content ngayon. So, i-consider na natin dahil nanonood ka ng video natin ngayon na alam mo na yung menstrual cycle. So, sabihin na natin 30-day cycle ka. So, paano mo ba malalaman kung kailan nga ba ang inyong fertile days o fertile window na tinatawag? Ang cycle po ng inyong menstrual cycle ay magsisimula po sa unang araw po ng inyong unang menstruation hanggang dun sa unang araw po ng sunod yung menstruation. So, nandun na tayo sa ika-30 days po ng inyong menstruation. So, na-monitor mo na yan within 3 months, di ba? So, sa ika-30 days po, kailangan nyo mag-minus ng 14 days para po makuha nyo yung inyo pong fertile day. I-compute po natin ha. Doon sa ika-30 days, 30 days minus 14. So, ang resulta po ay 16. So, ika-16th day po ng inyo pong menstrual cycle, dun po papatak yung inyo pong fertile days. And then, gagawin nyo po is magma-minus po kayo ng 4 days plus 1. So, paano ko nasabi yun? So, sa ika-16th day ng inyo pong menstrual cycle, magma-minus po tayo ng 4. Bakit nga ba tayo magma-minus ng 4? Kasi po, ang sperm po ng isang lalaki is tumatagal po yan sa loob ng 3 to 5 days. So, yung 3 to 5 days na yon is makukonsume. Magma-minus tayo ng 4. So, sa 16, ang resulta po nun is 12. So, 12 to 16. So, yung 12 to 16 is 5 days po yun. Yun po yung itatagal ng isang sperm sa pag-iintay po ng matured egg cell ng isa pong babae. So, bakit naman po tayo nag-plus ng 1? Kasi po, ang matured egg cell po ng babae is mag-iintay po yan dun sa kanilang tagpuan ng 12 to 24 hours. So, ika-24 hours po nung 16 is 17. So, kaya po tayo nag-plus ng 1. So, yung 12 to 17th day po ng inyong menstrual cycle, yan po yung tinatawag natin na fertile window, which is 6 days. Yung fertile window po nating sinasabi is yan po yung best time kung saan kayo dapat pong mag-contact or mag-loving-loving ni Mr. para po 100% na kayo po ay makabuo at mabuntis si Mrs. Hindi pa tayo ng isa pang example. Kunwari, nag-menstruation ka o nagkaroon ka ng regla or menstruation ng October 11. At ang example din natin is 30-day cycle ka. Mabilang tayo ng 14 days pa atras. Sa ika-30 days po ng inyong menstruation, considered na kasi 30-day cycle ka. So, ipapataka ng ika-14th day ng iyong menstrual cycle is October 26. So, October 26, minus 4 plus 1, yan yung ating computation para makuha ang fertile window. Then, tumapat ang minus 4 sa 22 at ang plus 1 naman niya is 27. So, ang fertile window mo is October 22 to October 27. So, yan yung fertile day mo. Diyan kayo magkakontakt ni Mr. Gabi-gabihin nyo na para sigurado, para makabuo kayo. Yan po yung ating computation para po makuha nyo yung fertile days ninyo or yung fertile window. Yan po yung best time para po kayo ay makabuntis at kayo po ay mabuntis at makabuo. Tandaan mga ka-cervix, dapat po talaga alam nyo ang inyong menstrual cycle. Dapat po na monitor ninyo. So, sa 3 months na yan, mamomonitor nyo yan, yung inyong menstrual cycle. Pwedeng magbago-bago. Pwedeng maging 28-day cycle kayo, pwedeng 30 days, pwedeng 32 days. So, ang normal po talagang cycle ng isang babae is 25 days to 35-day cycle. So, within that period, dyan po kayo magko-compute. Pwede po kayo mag-compute po ng inyong pong fertile days. Makakakuha kayo ng accurate. Pero kung irregular po ang inyong menstrual cycle, is hindi po magiging maayos po ang pagko-compute niyo ng inyong fertile days. At mahihirapan din po kayo mabuntis at makabuo. So, mas maganda po magpa-consult po kayo sa inyong OB/GYN. So, tandaan nyo lang po yung ating computation. Minus 14, galing po dun sa sunod nyong unang araw ng inyong huling regla. Minus 4 plus 1. Yan po ang computation natin para po makuha nyo yung inyong fertile days at fertile window. Kung nag-iba-iba man po ang cycle nyo within that 3 months na inyong monitoring, magbabago din po ang computation or magbabago din yung days na dapat kayo ay fertile. So, mag-a-adjust na lang po yan. Ibang computation pa din po yan. So, pero itong ating computation is para lang po dun sa mga fix po yung menstrual cycle nila.
Maraming salamat mga ka-service sa inyong panonood. Sana po mayroon kayong natutunan sa ating phone video. Yun lang, ito po muli ang inyong amazing komadrona at your cervix. Bye!